How can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? La 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 la. Hello mga abe, ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, at welcome po dito sa isang segment ko sa aking channel ay ang Punto ni Abe. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? At alam nyo naman, yung narinig nyong kinanta ko kanina is How to Mend a Broken Heart. Yan po ay awiti ng Bee Gees o ni Michael Bublé. Hindi ko alam kung sino original, pero alam ko Bee Gees. O meron pa akong isang nakita kanina, Al Green, pero yung napakinggan kong version kanina ay yung sa Bee Gees. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. How to heal a broken heart o how to fix a broken heart. No, siguro naman makaka-relate din kayo o baka mamaya yung mga payong sasabihin ko sa inyo nangyari na sa inyo o ginawa nyo rin. So kaya kung meron man kayong reaction, may mag-comment kayo sa comment section after ng bidyong ito. At bago natin pag-usapan to, alam nyo ba mga abe, sabi ni Saint Therese or Santa Teresa ng Calcutta na kapag ikaw daw ay nagmahal, binibigyan mo ng karapatan ang taong minahal mo na saktan ka. Kapag ikaw ay nagmahal, binibigyan mo ng karapatan ang tao na yon na masaktan ka. Okay? Dahil kaakibat ng pagmamahal ay ang pagpapakasakit. Kaya makinig kayo mamaya at hindi natin dito pag-uusapan sa aming parking lot. Lagi na lang dito sa parking lot tayo nag-uusap. Doon tayo mag-uusap sa labas. Dadaling ko kayo sa labas ng aking workplace dahil maganda ang panahon ngayon. Medyo mainit. I think 4 degrees Celsius ang weather, pero kailangan pa rin ng jacket at maaraw. Okay? Stay tuned lang. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo para updated po kayo sa mga bidyong kagaya nito. Okay? Okay mga abe, meron po akong tatlo na gusto kong i-share sa inyo na para magamit natin kung kayo po ay nakakaranas ng broken-hearted o makakaranas ng pagiging broken-hearted. Siguro po karamihan sa inyo na nakikinig ngayon o nakakapanood nito ay naghamit na o nasubukan na po itong tatlong pwede nating sabihin na makakapagtulong sa pag-heal ng ating mga sugatang puso. Okay mga abe, ang una na pwede nating magawa, iwasan natin kung ano pa ang nakakasakit sa atin. Unang-una, iwasan natin yung mga tao na talagang nakakasakit sa atin, kung saan sila nagpupunta, kung ano yung mga ginagawa natin kasama sila, iwasan muna natin yan. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po ba kapag tayo ay may sakit sa puso, na literal, iniiwasan natin yung pagkain ng mga makolesterol o matatabang pagkain. Kung kayo po ay nilalagnat at tayo po ay gumaling, pansamantala, hindi agad tayo kumikilos o gumawa ng mga gawaing bahay sapagkat baka tayo mabinat. Sariwa pa, di po ba ang sakit? Ganon din naman po sa mga taong may broken-hearted. Kung kayo po ay mahilig manood ng sine, siguro iwasan muna natin manood ng sine. Kung kayo po ay mahilig kumain sa partikular na restaurant, siguro iwasan po muna natin ang pumunta sa mga bagay na pinupuntahan kasama ang mga tao na nagpasakit sa inyong puso. Sa gayon, unti-unti nating makakalimutan ang sakit na naipadama nila sa atin. Ang ikalawa mga abe, siguro dapat magtiwala ka sa sarili mo na malalampasan mo o magagapon po ang sugatang puso. Una at higit sa lahat, walang unang makakatulong sa iyo kung hindi ang sarili mo. Magdasal ka sa may kapal na sana pagalingin ang sakit na nararamdaman mo. Mga abe, ang Diyos kayang pagalingin ang mga sakit. Ngunit, hindi niya basta-basta papagalangin ang mga may sakit. Ang ibig ko pong sabihin, kaya niyang pagalingin lahat ng sakit. Ngunit, ang may karamdaman, hindi niya basta-basta papagalangin. Dapat matuto muna tayong labanan yung sakit ng ating sarili at sa tulong niya, maiibsan natin yung sakit. Magtiwala lang sa Kanya. Faith ang ibig kong sabihin. Faith to God and faith to yourself. Have a faith to yourself. Ibalik mo ang tiwala mo sa iyong sarili na malalampasan mo ang anumang sakit
na iyong naramdaman. Dahil walang ibang unang magtitiwala sa iyo kung hindi ang sarili mo lang. Ibalik mo yon, Abe. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, makakamtan mo ang kagalingan sa sakit na nararamdaman mo. Kaya mo yan. Na kaya mo magmahal, dapat makayanan mo ring masaktan. At mga abe, ang pangatlo na gusto kong ibahagi sa inyo upang makatulong sa paggamot sa inyong mga sugatang puso, pagmamahal. Ang gamot sa mga nasaktan, ay pagmamahal din. No? At una mong mahalin ang iyong sarili upang makapagmahal kang muli. Huwag mong kamumuhian ang pagmamahal dahil hindi naman niya laging kasalanan na ikaw ay nasaktan. Kung hindi yung taong binigyan mo ng pagmamahal at nangako sa iyo na ikaw ay mamahalin din. Ilaan mo muna ang pagmamahal sa iyong sarili at sa iyong pamilya o sa iyong mga kaibigan upang sa ganon huwag mong kamuhian ang pagmamahal. Dahil ang pag-ibig ay isa sa mga the best gift na binigay sa atin ng Panginoong lumikha. At dapat hindi yan nawawala sa atin na kahit gaanong ka man nasaktan, huwag mo sanang kalimutan ang pagmamahal. Okay mga abe, marami pong salamat sa inyong pakikinig sa ilang minutong kasama ko kayo ngayon sa content na ito. At muli po, 3 bagay po ang ipapaalala ko sa inyo na kung kayo man po ay nakakaranas ng heartache o pagiging broken-hearted. Una po ay iwasan po yung mga bagay o yung mga lugar na nakakapagpaalala sa inyo ng taong nagbigay sa inyo ng sakit. At ang ikalawa, huwag mawawalan ng pananampalataya sa Diyos at tiwala sa sarili. At pangatlo, huwag pong kamuhian ang pagmamahal. Lagi sanang bukas ang puso sa mga bagong magmamahal. Dahil deserve nyo yan, abe, at deserve din po nila yon. Okay mga abe? At ito hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. Bye!